Gumising kami ng maaga dahil ihahatid namin si Mamo sa airport. Dahil nga tapos na ko magluto ng babaunin namin, ilalabas ko na lang muna ang mga malita. Isa ito sa malulungkot na araw ng buhay namin. Tapos na ang happy sadness na ulit dahil nga babalik na si Mamo sa Qatar at 2 years na ulit kami magkikita. Kaya naman niyakap ko na siya. Baka kasi mamaya hindi ko na magawa. Sobrang mamimiss ko talaga ang pagbubunganga mo ma sa umaga. Mamimiss ko din ang ipagtimpla ka ng kape sa umaga, hapon at gabi. Take care of yourself ma. Lumabas na nga kami dito. Para antayin yung kotse, ito naman si Sister di makaalis ng walang pitik kaya pinitikan ko. For the aesthetic nga ang person. Ang cute naman ng batang ito. Pumunta nga kami sa likod dahil doon daw dadaan ang kotse. Inaasar nga naman dito si Angeline kasi parang siya yung aalis kung makaporma, kala mo pupunta siya sa Japan. At sa wakas ay dumating na nga. Nagtuturuan kami dyan kung sino sa harap dahil di naman ako pala salita. Sabi ko sila na lang, ayaw pa nga pumasok ni Angeline dyan kasi nahihilo na nga agad sila sa aircon. Ang ending is si Mama sa harap, sakto lang dahil parehas naman pala sila OFW sa Qatar kaya match sila ng pinag-uusapan. Naman na po kami kote. Dito na po ang kote. Bye! Hindi na kayo bumalik. Tamang kwento din siya, Gina, gaya niya ate niya. Mga todo kaway pa sila, parang mga di susuka. At malungkot ang Inaasar ko nga dito si Lynn kasi nakasimangot na siya, gusto niya sana sa bandang bintana kaso kasama niya kami mga ate niya kaya no choice siya sa gitna. For the hilo nga daw siya, doble na face mask niya. Di pa nga kami nakakalayo. Nagsuka na nga agad si Chloe kaya naman nagpalit na muna kami ng kalong para di siya masyado matapat sa aircon. Pagtapos nga niya masuka natulog na siya ulit. Pinatay na namin dyan yung aircon kasi nasusuka na din si Mo kaya binaba na lang ng konti yung bintana para may hangin. Malapit na kami. For the pa-cute muna kami dito, pagbigyan nyo na. Nasa airport na nga kami nito kaya naman nagsipag-gising na sila. Sakto nga paggising ni Ashi nakita niya yung mga eroplano na mga nakaparking. Nung nagsundo kasi kami di nila nakita yan kaya elob na elob sila. Dito kami sa Terminal 1 bumaba kasi dito daw dapat mag-check-in si Mama. Magbababay na muna kami kay Mama kasi kailangan na niya pumasok para makapag-board na siya at makilo yung mga dala niya. Kaya naman for the tulala naman tong bata. Papasok na si Mama. Aantayin na lang naman siya lumabas ulit. Baka mag-excess baggage siya at di na niya madadala yun kaya waiting kami dito. Shini-check dyan yung passport ni Mama. May bata naman na nagdadabog dito, susundan niya ata ang mamaw niya. Kita mo yun ang liit-liit kung sumimangot kala mo matanda na. Di siya dyan napansin ni Mamo kasi kinuha na siya dyan agad ng mama niya, baka kasi maapakan sa sobrang liit. Naiilang pa nga lumapit dyan si mama niya kasi may guard na malaki ang katawan. Gusto din lumapit dyan ni Umo. Lumipat nga kami sa kabilang corner para mas makitang papasok si Mama. May nakatakas na naman ngang bata, talaga ayaw paiwan, gustong gusto niya talaga sumama sa mamo niya. Nakukulitan na nga sa kanya dyan yung guard na babae kaya nilapitan na siya. Pagkababa nga sa kanya ng mama niya nagdabog pa at nagtampusay pa siya. Pinayo na nga siya dyan, pagkatayo nga niya nakatingin pa din siya sa pinasukan ni Mamo. Maya-maya nga lumabas na ulit si Mama at kakain na daw muna kami dahil mamaya-maya pa ang pasok niya sa immigration kaya naman pumunta kami dito sa Jollibee. Kung makayakap naman tong mga takay Jollibee kala mo papa nila. Sabi nga nila dito picturean daw muna sila habang nakapila pa kami. Ginaya pa nga ni Omo yung forma ni Jollibee. Pagkapasok nga namin naghanap na agad kami ng pwesto na maramihan ang makakaupo. Sakto nga dito kami natapat sa harap ng parkingan ng mga eroplano. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga beshi ko. Todo turo nga sila sa eroplano kasi maya't maya may nalipad. Habang waiting kami sa foods nag-time-lapse na muna kami. Ito na, kakain na kami.
Pagkarating ng foods kumain na kami agad. Pagtapos naman kumain nagpaalam na muna si mama na titignan niya na daw muna kung boarding na niya kaya naman nagbabay na kami. Last na babay na pala naman yun kasi papasok na si mama sa immigration kaya di na siya makakalabas na lungkot nga ang beshi ko. Inaantay niya siguro bumalik si mamo kasi kala niya nagtago lang. Nag-self-comfort na nga lang ang beshi ko na yan. Next year mo na ulit makikita si mamo, wag na malungkot love ka naman ni mamo. Nag-antay kami dyan ng another 20 minutes baka kasi lumabas pa si mamo kaso hindi na kaya uuwi na kami may nakita nga kaming taxi dito kaya dito na kami sumakay papuntang Baclaran. Tamang pakyut na muna kami dito kahit malulungkot na ang mga beshi ko nakatulog nga kami saglit paggising namin nasa Baclaran na kami. Tuwang-tuwa nga sila sa mga kalapati kaya pinagbabugaw nila. Tirik na tirik nga ang araw niyan kaya sobrang init. Hinayaan na muna naman sila magtatatakbo. Nandito na rin naman kami sa simbahan ay dumaritsyo na kami sa loob para ipagdasal ang kaligtasan at matiwasay na biyahe ng aking ina. Pagkatapos naman magdasal nag-ikot kami ng konti sa Baclaran ang daming mga murang damit at ang gaganda pa. Sayang nga sobrang init kaya di na namin natuloy ang pag-ikot kasi may kasama kaming bata kaya naman umuwi na kami. Pagdating naman dito sa bayan ay dumaritsyo na muna kami sa McDo para kumain. Yun lang po tapos na thank you for watching. Bye. Thank you for watching.